Yung 7-time loop ay hindi pa tapos. Like I mentioned in the first video, it's a light novel turned into manga. Tapos ngayon naman, anime siya. So yung anime yung napanood ko. Since hindi pa siya tapos, wala pa ako kwento sa inyo. So, napag-usapan namin na magkukwento na lang ako ng tapos ng kwento because nabitin daw siya. Andito ka, ba't di ka magsalita? Hi! So, Hi mga kasabaw. ano? Kasabaw. So, anyway, so, ayan siya, okay. So, the reason why ayaw niya na daw magpakita because he wants to snack in peace. Huwag mo nang pakita. Oo, hindi ganyan lang, di sponsored. naman nakita yan, no? Oh, ayan. He wants to snack in peace. Ngayon, last time, papanoodin nyo, inabot ng 1 hour yung video. Tapos, hindi daw siya makapag-snack. Naiilang siya. Nahihiya. Nahiya daw siyang mag-snack. So, this time, Lumamig lang yung fries. Kumunat na, sayang. Unahin mo kasi yung fries. Nahiya siya. Tsaka nahihirapan din siya kasi hindi ko siya kumakain. So, ngayon, kakain na daw siya at yung curly fries na kaya ano na makaka-figure sa kanya. Mamaya na ako kakain. Mahirap dumakdak ng makain. So, kung may naririnig kayong... Tatanggalin ko muna. Oh, sige. Tapos lalapit ko na lang pag Oh, sige. Kung may naririnig kayo sa mic ko, kasi may mic din naman ako na nagka-crumple. Ganyan. Ayan. Habang nagsasnack siya, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero ito yung sa akin. Ito ay, kung kita lang ito ay milk, tapos matcha. Kulay green pa ba? Naghalo-halo na yata eh. Matcha na may mango. Ang weird, no? Pero, natry ko siya sa Japan. Kakagaling lang namin ng Osaka last week. And natry ko siya, tapos I'm so happy with the flavor. Parang kakaiba talaga. Hindi mo siya... First time ko matry yun na matcha na may mango. So, I'm recreating it. So, kung ikaw nagsasnack dyan, ako ito. My drink. Sarap kaya? You should Ba't di try. mo haluin? Di ba yung hinahalo? Tinatry ko nga kaso ang liit lang ng straw ko eh. Nilagay ko siya sa glass para kita nyo. Share ko lang. Try nyo din. Ang sarap. Hindi ko talaga mahalo. Haluin mo nga for me. So, kung nagtataka kayo bakit green na siya, kasi nga may matcha. Super sarap. I'm so excited to say na this time, ang ikukwento natin ay libro. Well, nakita niyo naman siguro sa thumbnail, pero I'm so excited kasi nakakapagbasa na ulit ako. Hindi kasi, usually, I'm so busy with life. So, pag nagbabasa ako ng libro, usually, sisingit ko lang siya sa mga kailangan ko talagang gawin. And kahit yung mga ads sa Facebook, alam mo yun, ewan ko, magkaiba tayo ng ads eh, pero yung mga ads sa Facebook, yung ads ko. Mga usually, Chinese na ads na movie? Hindi. Hindi movie. Bukod sa movie, kasi nga lahat yan pinapatulan ko. Meron din mga libro. Tapos yung mga picture niya, may werewolf na kinidnap. Picture lang siya. Alam ko na agad sa picture pala na, ay, babasahin ko to. Siguro mga 3-4 na chapter yun. Pinapatulan ko yun. Sus, na-inspire ka lang kasi naalala mo, naglalakad ako habang nagbabasa ng libro eh. Ewan ko sa'yo. Papanindigan mo yan, no? Basta, yung mga ganung ads, binabasa ko yan, pinapatulan ko yan, mga 4 chapters. Tapos yung susunod na, may bayad na, hindi ko na aanuhin. Kaya, yung mga ganun lang, pinapatulan ko lang. Wala lang to keep myself entertained. Gusto ko pa rin kasi yung nagbabasa ako. So excited kasi ngayon hindi ko na kailangan isingit yung pagbabasa into my life. Meron ako magandang rason para talagang magtapos ng libro. It's because I wanna share it with you guys. It's a very good book. Yung binabasa ko ngayon, it's a series. Marami siyang libro. So, tinatawag lang siya na series kasi it's part of parang a set. Explain ko ba na maayos? So set siya, hindi siya series. Yun yung tawag online eh. Pag sinerch mo, yun yung lalabas. Villain series. O, yan na. Alam nyo na. Nasa title din naman eh. So, ang tawag dito ay villain series. Bakit? Kasi, sino ba to? Kung nare-recognize nyo siya, sino ba siya? Ito, tatagalin ko yung cover kasi mas maganda. Ang ganda ng librong Si Madonna? Si villain? Pakita mo, kamukha niya si Madonna. Kamukha niya ba si Madonna here?
Ayan. Meron, black lang siya. Pag ginanyan ko, hindi nyo nakita. Pero, nagre-reflect lang siya. Ang ganda, no? Ang ganda ng librong to. Kapanerang Kuba. Fairest of All, written by Serena Valentino, Disney Press. So, official siyang Disney. Matagal na siyang ni-release back in 2009. Pero last year ko lang siya na-discover. Parang nakita ko siya. So, nasa mall kami. Tapos, nagpunta kami sa bookstore. Tapos, sa bookstore na yan, may hinahanap kami. Kalimutan ko na kung ano. Tapos, may lalaking may basket. Tapos, may katabi siyang staff. Assistant. Tapos, nag-uusapan nila, ay hinahanap nga nila yung mga copies ng libro. Pero hindi ito. Hindi ko maalala kung ito yung exact. Parang kinukuha niya yung lahat ng copies ng series na to. Parang ganun ang pagkakaalala ko. Kaya ko siya nakita kasi may basket siya, tapos punong-puno ng mga black books na ganito nga. Kasi pag tinignan mo siya, puro black books lang siya. Tapos makikita mo lang yung face ng villain sa harap. So, parang na-curious ako. So, hinanap ko online. Tapos, ang tawag dito, sa series na to, ay villain series. Kala ko nga, ang tawag ko nga nun, Disney Villains eh. Pero, villain series pala. Meron tayong visitor. Isa pa sa mga kukwentuhan natin. This is Milo. So, nakikigulo siya. So, kung mapapansin niyo, puro balahibo na yung damit ko. He's the reason why. Ayan, umalis tuloy. So, abangan nyo yan, guys. Ikukwento ko lahat from book 1 to kung ilang books pa man yung ilalabas ni Serena Valentino. Thank you so much sa pag-release ng napakagandang series so far. I haven't read all the books yet. So, I'm not sure kung in order ba or kung paano na lang ni-release. I'm planning kasi na sana kung paano na lang siya ni-release or sinulat. So, let's find out na lang together. So, growing up, tinuturuan tayo ng tamang asal ng mga magulang natin based sa mga stories. Lalo na ako, nung bata ako, mahilig ako sa princess movies. May mga books din ako noon na Disney. And habang nanonood ako, kakausapin ako ng parents ko na, ayan, kita mo, ganito, ganyan. Telling me the importance of the story. And tatanungin din ako, ano natutunan mo? What have you learned from the story? May Q&A after. Oo, may Q&A after. Pero paulit-ulit daw ako manood ng Disney, so eventually nauumay na sila. From these stories, natutunan ko na there are two sides. So, there's good and evil, di ba? Pero, nung lumaki ako, na-realize ko na there isn't a purely evil or purely good person, di ba? Unless na lang talagang murder, alam mo yun, talagang nakapatay siya, oo, masama yun. Lahat na ng masasama, of course, super evil na ng mga yan. No questions asked. Pero for a normal person like me, as long as hindi ka nakakasira ng character, at dito pala si Justin, as long as hindi ka nakakasira ng character, ng relationship, alam mo yun, hindi ka nakakaabala or nakakasira ng finances or diskarte ng tao, you're okay, diba? Wala ka ng input, yun lang. Bida kontra bida. Yun lang. Man of few words. Yes. Ako lang talaga yung madaldal dito. Pero yun nga, eventually naisip ko, paano nga ba nagiging masama Ang isang tao. Ang isang tao? O naisip ko, naging bata din naman sila. Diba? Hindi, baka may point sa buhay nila, naging mabuti rin sila. Baka yun yung gusto mong sabihin. Okay, tama. Yun ba yung point mo? Yes, yun yung Parang point ko. hindi naman sila kagad pinanganak na masama sila. Tama. So may point na dumating sa buhay nila na sila ay mabait, masunurin. Baka meron lang nangyari, kaya nagkaroon sila ng kung ba't nagbago yung ugali nila. Naging super lala, diba? True. So, with that, we'll start our story with a wedding. At ngayon, yung audience natin, nakatulog na po siya. Very good. Successful tayo. Intro pa lang, tulog na siya. Diba? Nakakaantok. Tama. Nasa tamang lumalabang nasa po. channel kayo. Our story begins with a wedding. And yung bride, hindi siya lumaking mayaman. As in, maliit lang, very modest lang yung bahay nila. At tingin niya, hindi niya deserve yung ganito ka-engranding, sobrang magarbong kasal. Kasi this story was based in the 13th to mga 16th century pag sinearch nyo. And during that time, having 100 guests, which is what they have for their wedding, 100 guests ay parang around mga 10,000 na dito sa panahon natin ngayon. Diba? Sino bang kinasal recently? Si
Si Zainab tsaka si Ray Ray Parks. Hindi. Madami silang guest. Oo. Pero mas recent na mas bongga yung kasal, which is si Jeff Bezos tsaka si Lauren. Legarda. Basta yung may-ari ng Amazon. So, nagpakasal sila, nasa Italy sila, tapos sobrang bongga, though we don't have yung exact pangyayari sa wedding nila. Pero based sa mga pictures online, grabe. As in, sobrang Ang grande. ang grande talaga. Nasa Italy sila, nandun yung mga Kardashians, nandun si Leonardo DiCaprio, kung sino-sino mga artista, ganyan, mga important people. So, bongga talaga. Anyway, so parang ganun siya. Ganun siya ka-grande. Kasi this is a royal wedding. Lahat ng guest nakasuot ng magagarbong damit at excited makita ang bride. Dahil na-chika sa kanila na sobrang ganda daw nung bride. Siyempre, kailangan natin ng proof para maniwala, di ba? Kaya gusto nilang makita at inaabangan nila kung sino ba ang mapapangasawa ng king. So, habang nakatingin sa salamin yung bride, niisip niya na dapat masaya siya kasi mapapangasawa niya yung mahal niya. Pero parang puno pa rin siya ng kaba, Ng doubt? ng doubt. Kasi nga, ikakasal nga siya sa king, di ba? Parang, sino ba ako? Bakit ako papakasal sa king, di ba? So, yung main Ano ba sila? Fixed marriage or hindi? Kukwento ko. Nagka-inlaban? Okay, okay. Hindi, sinabi ko, di ba, papangasawa niya yung mahal niya. Okay. Okay. Sorry. Tulog ka na. Tulog, itong, natin, audience natin dito, gising, oh. Isang mata. Half awake. Anyway. So, yung main character natin ay yung queen, obviously. Kasi papangasawa ng king. Hindi sinabi yung name niya sa kwento. Tinawag lang siyang yung queen. Ganun lang. Sinabi nung queen, ganun lang siya tinukoy, hindi siya pinangalanan. Pero, later on, sinerge ko na curious na ako. Ang pangalan niya ay Grimhild. Ang hirap, diba? So, tatawagin na natin siyang queen. Ang hirap banggitin. Anyway, so habang nakatingin siya sa salamin na ganyan, na dapat masaya ako. I know you might be thinking na katulad ng sinabi mo, baka nga ito ay fixed marriage or pinakasalan niya or papakasalan niya yung king dahil sa pera. But in this story, mahal nilang isa't isa. At siya ay magiging stepmother ng daughter ng king. So, hulahan niyo kung sino yung main character natin. Sa sobrang dami ng mga evil stepmothers sa Disney, hulaan niyo kung sino doon. Anyway. Si Lilo and Stitch. Lilo and Stitch. Di pa natin. Like any other queen, meron siyang lady-in-waiting. Ano yung lady-in-waiting? Kumbaga, siya yung right hand ng queen. Maid. Ano yung lady-in-queen? Ano? Lady-in-waiting? Waiting lady? Lady-in-waiting. Lady-in-waiting. Kumbaga siya yung right hand ng queen. Okay. Dinagalog mo lang eh. Kumbaga dapat lahat ng gusto ng queen, bahala mag-set up if may event. Parang secretary na stay in, gano'n. Okay. So, pumasok yung lady-in-waiting niya. Ang pangalan ay Verona. Tandaan mo yan kasi... Mama Verona. Sharona. Sharona ba yan? Pumasok si Verona sa kwarto at nag-smile sa queen at nagyakapan sila as greeting. Yakapin mo. Parang, gano'n. Yakapan silang ganyan. Tapos sobrang mahal ng queen yung lady-in-waiting niya. At tinuturing niya itong kapatid. Kinakwento rin dito na hindi pa nakakaranas ng sobrang kasiyahan yung queen until napunta siya sa palace na yon. Maya-maya, may sumunod na isang batang babae kay Verona, mga 3 or 4 years old. Sobrang puti. Tapos yung description sa librong to, parang virgin snowfall. Sobrang puti. Kumbaga, di pa siya nadudumihan. Tapos, may pouty lips siya na sobrang red. Mas red pa sa deepest ruby. And yung hair niya as black as raven's feathers. So, alam niyo na ba kung anong pinakwento ko? Alam mo na ba kung anong kinukwento ko? Ariel? Hindi mo lang Little Mermaid, no? So, pinag-usapan natin. Yes, this is the story of Snow White's stepmother. Or as the book calls her, the queen. No, the queen pa lang, hindi pa siya. The evil queen. So, let's find out kung anong mangyayari. Bakit siya tatawaging evil queen? Nakangiti si Snow at masaya pumasok sa kwarto habang nag-aayos yung queen.
para sa kasal niya. Hinawakan ni Verona yung kamay ni Snow. Tapos para hindi siya maglikot. Kasi sobrang delicate nung dress niya. Alam niyo yung mga yung mga medieval, parang ganun yung medieval times na sobrang delicate kasi nga handmade lahat. Yun talaga yung pangalan ni Snow White. Snow White lang. Okay. So apelido niya yung White. Hindi, parang Second name. second name. Wala akong maisip. Mag-example sana ako, pero wala akong maisip kasi pareho wala tayong walang second name. So, Snow, dear, ano ba? Huwag kang magharot. Huwag mong hawakan yung damit mo kasi masisira yung beads. Bago pa naman yan. Hindi pa nagsisimula yung ceremony, nasira na agad. Sinasabihin niya gano'n. Pero hindi kasi ako malambing. Parang, Snow, dear, ingatan mo yung damit mo, gano'n. Huwag ka masyadong magliko, tapos hinawakan niya yung kamay. Para hindi nga masira yung dress kasi nag-aayos pa lang sila eh. Naghaharot yung bata, of course. So, since bata pa siya, masabi mo nga kanina, di ba? Makulit pa sila. Tapos medyo ginaganyan-ganyan yan. Just nag-blush siya. Tapos, sabi nung queen, "Hello, my pretty little bird. Ang ganda mo naman today." Tapos, nung sinabi nung queen yun, nahiya si Snow. Tapos, nagtago siya sa likod ni Verona. Tapos, sumilip lang sa stepmother niya, which is yung queen. Ang ganda ng bagong mother mo, no, Snow? Parang gano'n. Heartfelt kasi. Tapos sabi ni Snow, gagana lang siya, nagnanod. Nakapikit din. Ganyan, Ganun. nagnanod lang siya. Tapos sabi ni Verona, sige, sabihin mo sa kanya. Nasabi ni Snow, "Ang ganda mo din today, mom. Mama." Ganon sa libro, Momma. Mama. Moma yun. Moma. "Ang ganda mo din today, mama." Hindi mo ko maseryoso today, ha. "Ang ganda mo din today, mama." At natunaw yung puso ng queen. So, binuksan niya yung arms niya kay Snow with a little encouragement from Verona. Kasi, syempre, nahihiya pa si Snow. Lumapit na siya, tapos nagyakapan siya. So, parang maliit na ibon lang daw si Snow nung bata siya. Sobrang ganda, sobrang lovely na feature, sobrang napapamahal yung stepmother niya sa kanya, which is nakakapanibago para sa queen. And we'll find out later kung bakit. So, yung queen, tinitignan niya yung sarili. Kuya, ito salamin, man. Tinitignan niya yung sarili niya sa salamin. Whole body to, ha. Tapos, titignan niya lang. Naalala ko din nung kasal natin, titignan ko din yung sarili ko sa salamin. Kasi, I just wanted to make sure na okay lahat, alam mo yon. So, gano'n din siguro siya. Titignan niya yung sarili niya. Tapos, habang tinitignan niya yung sarili niya, medyo naaninag niya na kamukha niya pala yung mother niya. Tapos, habang nakatingin siya, dinidescribe na yung typically, ako nung kinasal tayo, naka-white ako. Pero for this, for the queen, naka-deep red siya na dress. Yung dress na to pala ay sa mother nung queen. Tapos, kahit na sobrang tagal na nung dress na to, or yung gown, kahit sobrang tagal na nung gown na to, hindi pa rin nag-fade yung kagandahan. Take note, kulay red kasi siya, no? Through time, nag-fade naman talaga yung kulay. But for this gown, hindi pa siya nag-fade. And may mga naka-embroider na blackbirds, tapos puno siya ng mga smoky black crystals na kumikislap sa ilaw. Medyo nalungkot yung queen kasi nangihinayang siya kasi nga wala yung mother niya to see her. Ako, para sa akin, yung pinaka masaya for me kasi both our parents were there during our wedding, di ba? Kompleto yung pamilya. So, yun yung masaya. So, I understand kung bakit malungkot yung queen for this story. Mas nakakalungkot kasi hindi naman nakilala ng queen yung nanay niya. So, wala na yung mother niya in the early stages of her life. Meron ng painting yung tatay niya na nung bata siya. Gusto niyang tinitignan kasi ang gandang-ganda siya sa nanay niya. Tapos parang feeling niya, nararamdaman niya na mahal niya yung nanay niya kahit na hindi niya naman nakilala. Minsan ini-imagine niya na niyayakap siya, tapos sumasayaw sila, tapos sobrang saya niya, gano'n. Naalala niya yun habang naghihintay nga siya sa kasal niya. So, bumalik siya sa realidad at nakita niya si Snow naglalaro ng tassel ng kurtina. Alam mo yung tassel, di ba? Yung makaluma, di ba? Tinatali, tapos may nakalaylay. Nilalaro ni Snow yun. Tapos nalungkot yung queen kasi nga wala ding nanay si Snow. So, nakaka-relate siya. And naisip niyang wala siyang magagawa at hindi niya mapapalitan yung nanay ni Snow. So, napapaisip siya, paano ko ba mapaparamdam ang pagmamahal sa isang bata bilang nanay? Kung siya mismo, wala din siyang nanay, hindi siya nagkaroon ng nanay. So, iniisip niya. Tapos alala din ng
queen yung araw na nagpunta yung king sa mirror shop ng tatay niya. So, ito na. Yung tatay niya, manggagawa ng salamin. And, dun sila nagkakilala ng king. So, very known yung tatay ng queen na manggagawa ng salamin. Kumbaga, kayong, kung may bibilin kang salamin during that time, pupuntahan mo pa yung tatay niya para lang magpagawa ng salamin. Ganon siya kagaling. So, sobrang well-respected and isipin mo, yung king mismo yung nagpunta sa kanya para lang bumili at magpagawa ng salamin, di ba? Nakita ngayon ng king, yung babae, at tinanong niya, sino siya? Ganon. Sa may well, syempre, may well sa kanila. Tapos parang, oh my God, sino siya? Ganon. Tapos yung staff doon, sabi, anak po yan ng may-ari, sire. Hari na lang, nahihirapan ako. Anak po yan ng may-ari, hari ko, my king. Tapos, kinuha yung kamay. Kanya may hawak ako, okay. Yung kamay ko, kunin mo! Kanya may hawak akong ganyan, ah. Tapos, kinuha yung kamay, ganyan. Tapos, nabitawan ng queen yung hawak niya. Tapos, napatingin siyang gano'n. Tapos, nagulat siya. Kasi yung king pala, yung may hawak sa kanya. Tapos, sa flashback ng queen sa isip niya, nung naalala niya, nagkakilala sila, hindi pa siya queen. Okay, normal na citizen lang siya. Siya ay anak lang na manggagawa ng salamin. Okay, pero I hope di kayo malilito. Flashback po ito. Anyway, so habang hinawakan ng king yung kamay nung queen, pero normal citizen lang siya during this time. Tapos ngumiti yung king. Okay, hindi siya kita, pero ngumiti yung king sa kanya. At kinausap siya. Tapos nag-usap sila. Akala nung queen na niloloko lang siya ng king nung sinabi sa kanya nung king na, ikaw ang pinakamagandang gawa ng tatay mo. Grabe naman yun si King. Ang smooth ng galawan. Diba? Tapos sabi ng queen, huwag niyo po akong sabihan ng mga ganyan, Your Majesty. Sabi ng king, at bakit naman hindi? Ikaw ang pinakamagandang babae sa lahat ng lupain. Kaya pala, gawa ng salamin yung tatay mo para makita mo ang kagandahan mo. Grabe pala dumamove si King. So, kung gano'ng kabilis dumating yung king, ganun din siya kabilis na wala. Pero bago umalis yung king, nag-promise siya sa queen na babalik siya. Tapos na-confuse yung queen. Sa dinami-dami ng babaeng nakita ng king, imposible naman ako yung pinakamaganda. Oh my God. In denial pa, in denial. Siya na, okay, hindi ko maganda. Hindi nga. Hindi, joke lang. Pero, seryoso. Ay, parang, sa dami-dami ng nakita ng king, ako yung pinakamaganda. Parang di totoo eh. Niloko lang siguro ko nun. Ganon yung reaction niya. Kinausap nung tatay, nung queen, yung anak niya. Halata namang nabaliw sa'yo yung king, anak. Soon after, nagkaroon na naman ng panibagong loss yung queen. Kasi namatay naman yung tatay niya. At sa sobrang nalungkot yung queen, one day, nilabas niya lahat ng masterpiece ng tatay niya. Nilabas niya sa forest, sa maple tree. Nakarating sa iba't ibang lugar na may tribute yung queen para sa tatay niya. Tapos dinadayo. So, sobrang ganda. Parang naging tourist spot. Oo, parang naging tourist siya. Until nakaabot sa king yung balita at bumalik siya kung nasan yung queen. Tapos habang parang ang nangyari, binibisita niya na bumalik siya doon kung nasan yung queen, di ba? Nagigits ba? Tapos, everyday, ang understanding ko is magkalayo yung bahay nila. Tapos, everyday, pinupuntahan nung king yung queen para manligaw. Wow! Ganun kahaba Standard. yung ganun kahaba. Pero Gold tingnan mo naman standard. kasi, tingnan mo naman, oh. One day, nandun sila sa bahay ng queen. Tapos, tinanong nung king, ikaw ba to? Tapos, tinuturo yung portrait ng nanay niya na nakasabit sa maliit nilang bahay. Sabi ng queen, hindi po, nanay ko po yan. Pero, hindi ko siya nakilala. Tapos sabi ng king, oh, sobrang kamukha mo. Tapos sabi ng queen, wish ko nga po kasi napakaganda po niya. Pa-humble pa. Tapos sabi ng king, parang kayo ng itsura. Pero niisip talaga ng queen na may kailangan yung king sa kanya. Kasi, ba't niya ako binubola? Ano ba? Ganon. Pero seryoso, bakit niya ba ako binubola? So ito na yung dahilan ba't siya naging evil? Hindi. Ni-scam siya nung king. Hindi. Tapos parang sinasabi nung queen sa sarili niya lang. Siguro iniisip nung king na gusto niyang kunin yung mga natitirang salamin ng tatay niya o kaya yung estate ng tatay niya. Ang liit lang naman yung estate. Konti lang na may mga salamin dito. Parang ganun siguro iniisip niya.
Over time, after many visits, na-convince na nung king na yung queen talaga ang pakay niya dito sa efforts niyang panliligaw. At nagbago na ang buhay ng queen. Parang dream. Binuksan ng kingdom ang mga kamay nila at tinanggap yung queen. Tapos, syempre, dahil flashback to, biglang tinawag ni Verona si queen. Tapos nabalik na siya sa realidad. Paano yung balik sa realidad? Ganon. Tapos naalala niya, nga pala, kakasal na nga pala ako, kailangan namin umalis. At madami naghihintay para makita ang bagong queen. So, lumabas na sila, no? Tapos habang naghihintay yung queen sa labas, may hall. Nakasilip lang yung queen sa bintana, maliit na bintana. Puro buhok na yung bibig ko, Milo. Makita nung queen na sobrang dami nga ng attendees. Tapos nandun din yung tito nung king. Tapos yun yung tito niyang pinaka-close ng king. Tapos naalala nung queen na nagkasakit nga pala yung asawa ng tito niya, kaya hindi nakapunta. Madalas siya naalala during these times. Andun din yung kaibigan nung king, or parang close sila, na huntsman. And madami ding ibang king and queens, mga consorts from far and wide. Kasi nga, dinadayo yung kasal nila. Wedding of the century, gano'n. Anyway, umattend din yung mga pinsan ng king na medyo strange at kakaiba ang itsura. Sa sobrang ethereal or sobrang ganda nung castle, na dinecorate siya ng madaming kandila, which reminded the queen sa kanyang favorite holiday na winter solstice. Madami siyang naalala nga during this time. But, sa bagay nung kasal natin, ang dami ko naalala. Alam mo, parang ang dami kong... Nagka-flashback. Oo, ang dami ko na-feel, ang dami kong... Sobrang halo-halo talaga siya. Tapos kumalma lang ako nung kasama na kita. Wah! Habang naglalakad siya down the aisle, feeling ng queen na parang sobrang init, tapos masyadong madami yatang kandila. Pero inalalayan siya ni Verona. Tapos nabalik yung attention ng queen sa king na naghihintay sa dulo ng aisle. Kung naalala nyo, nagkita sila sa well, di ba? Yung king, sa sobrang yaman niya, pinahuka yung well. Oh? Pinadala ng king sa palace, sa kingdom nila. Kasi gusto daw niya maalala kung saan sila nagkakilala. So, parang para sa kanya, yung well, yung... Kasi, kunyari ikaw, pag tinanong ka, saan tayo unang nagkita? Ang sasabihin mo, yung lugar. Oo. Kunyari, Makati. Oo. Si King, medyo syunga. Saan tayo unang nakita? Sa well. Sa well. Kaya pinadala ko na yung well dito. Hindi, pero lagi pa rin dinadoubt nung queen yung pagpili sa kanya ng king. Sipin mo, nasa kasal na nila, tapos kinakabahan pa rin siya, tapos parang hindi niya maramdaman na masaya siya. Kasi nga, nagda-doubt pa rin siya. Until na-reach niya na kung nasan yung king. At nawala na lahat ng kaba. At hilo, kasi nahihilo siya sa kaka-overthink. Naging kalmado na ng lahat. Tapos, katapat niya na yung king. Tapos parang, nag-exchange na sila ng vows. And finally, nag-kiss na. Tapos magkatapat na sila ng king. Tapos parang kalmado na lahat. Parang feeling ko, yun din yung na-feel ko nung kasal natin. Kasi parang feeling ko, ang tagal nating hindi nagkita. Tagal, isang araw nga lang. Gabi nga lang yun. Gabi nga. Oo, parang nagkita tayo the night before, no? Parang una pala, natulog tayo na magkahiwalay. Pero hindi na ako sanay na magkahiwalay tayo matulog. Tapos, so hindi ako nakatulog. Very, very light lang yung sleep ko. Ay, kawawa. Ikaw ba, hindi? Kasi Hindi kahit rin ano ako naman mangyari, makatulog. kahit ano mangyari, nakakatulog ka naman. Iniisip ko nga, ay, paano kaya siya makakatulog? Hindi ako makatulog. Pagising, makeup agad, tapos picture agad, tapos parang akala mo isang buong araw na yung lumipas, tapos ikakasal pa lang tayo. Pagkakita ko sa kanya, umiiyak ako sa labas ng church. Kung Parang naalala mo, hindi. umiiyak ako sa labas ng church kasi ang dami nangyari. Tapos hindi tayo makapag-usap ng maayos kasi hindi tayo pwede magkita. Tapos parang naloloka ako nung time na yun. Iyak ako ng iyak sa labas ng church. Tapos sinasabi lang sa akin ng mga photographer na huwag ka nang umiyak. Pero hindi ako umiiyak kasi ikakasal na ako or what. Or nalulungkot ako or na-overwhelm ako. Naiiyak ako kasi ang dami nangyayaring problema. Tapos nung nakita na kita, nalala mo, hindi na ako umiiyak. Nalala mo parang tawa na ako ng tawa, tapos gano'n. Kasi parang naramdaman ko din yung gano'n na naging kalmado din ako. Ikaw ba? Kasi ikaw naman yung iyak ng iyak. Ikaw naman ba yung malungkot? Hindi ako nalungkot Going back, ano na nangyari sa kwento? So, after nilang magkita ng king at ng queen,
Nag-exchange sila ng vows, ng rings, and then finally, nag-kiss na sila. Tapos nag-cheer lahat. Sige mo, ang daming tao sa crowd. So, nag-cheer sila. And then, lahat na makakasalamuha nila, sinasabing, sobrang ganda ng queen. Parang, after nun kasi, di ba dadaan ka na ulit, babalik ka na ulit. Tapos, yun, binabati nung mga tao, yung queen na, ang ganda-ganda mo naman, ganun. Tapos parang siya, ha? Ako? Ganun. Tapos maghapon silang sumayaw, at naalala pa nga nung queen, yung yaya niya nung bata pa. Kasi yung yaya niya daw, parang yun yung nagpalaki sa kanya halos. Sinasabi sa kanya nung yaya niya na, ang ganda-ganda mo, dear. Totoo, huwag mong kakalimutan yan, ha? Kahit wala na ako. Tapos sabi ng queen, bakit saan ka pupunta? Sabi ng yaya, sasayaw, kasama ng nanay mo sa heaven. One day, sasama ka din sa amin. Pero wag muna, ha? Sa tamang panahon, wag ka muna magmadali. Sabi ng queen, wag! Dito ka lang! Sayaw lang tayo together! Tapos nagsayaw sila maghabang magdamag. At nag-enjoy habang bumababa na yung araw. Ngayon, isip ng queen na yun naman ang gusto niyang iparanas kay Snow. So, lumapit siya kay Snow at binuhat siya at sumayaw silang dalawa. May nakita sila nung king, tapos sumali siya. Tapos, tatlo na silang sumasayaw, buong pamilya. Sila yung bagong family that night. Tapos, nagtawanan sila hanggang umaga. Nag-uwian na lahat ng guests. Yung iba naman nagstay sa palace. Tapos, sinatid na ng king at queen si Snow. At nag-good night na. Sabi ng queen, good night, my little bird. Parang yun ay naging tawag niya. Tapos kinis niya na si Snow ng good night. Pumunta na yung king at queen sa chamber nila at gumawa ng mga rated 18 scenes. Charot. Viva Max. Viva. Hindi na, Max na lang. Ano ba? Yun na. V-Max ata. Joke lang. Hindi pwedeng Max kasi Oo nga, HBO pala. Hindi. Joke lang. Pumasok sila. Pumasok na sila sa chamber nila. Tapos na-realize nila na lumalabas na pala yung araw, mag-uumaga na. Sabi nung king, nabuksan mo na pala yung regalo ko sa'yo. Tapos may mirror. Saan natin lalagay yung mirror? Ayan, dyan natin lalagay yung mirror. Ayan, may mirror na sobrang ganda ng design. Pero parang hindi masaya yung queen. Parang, doon nakita niya yung mirror, parang hindi niya maisip kung anong nararamdaman niya. Parang yung itsura niya, parang na-disappoint, na nalungkot, gano'n. Parang halo-halong negative emotions. Tapos sabi nung king, bakit? Hindi mo gusto? Sabi ng queen, hindi. Pagod lang siguro ko. Oo, pagod lang ako. Sabi ng king, oo, ang haba kasi ng araw natin eh. Tapos nag-kiss na sila. Tapos nawala na sa isip ng queen yung mirror. Tapos nag-focus na sila sa paggawa ng rated 18 scenes. Hindi niya na hinayaang makasira yun ng araw niya. Parang yung mukha mo parang nabitin ka. Gusto mo pa ng rated 18 scenes? After many days, pagkatapos ng kasal nila, nag-alisa na lahat ng bisita nila. Kahit yung mga nakitulog sa castle, nag-alisa na at yung munting pamilya na lang nila ang natira. Ang last na bisitang aalis ay yung tito nung king. So, nag-goodbye na sila nung morning. Ilang araw din kasi silang nag-hunting kasama ng huntsman. Malamang. Si siya yung huntsman. Sabi ni Tito Marcos, baka hindi mo na ako makita kasi maghahanap na ako ng dragon sa south. Sabi niya sa queen. Nakwento ko ba sa'yo na may nakita akong sapphire na beast? Muntik nang masunog yung beard ko dun. Sabi ng queen, at ano naman ang masasabi ni Tita Vivian sa mga adventures niyo? Si Tita Vivian, yung asawa ni Tito Marcos. Sabi ni Tito Marcos, ay naku, pero sayang nga, hindi siya nakapunta, no? Soon, makaka-visit din kami. Ilang araw lang nakasama ng queen si Tito Marcos, pero napamahal na siya ng sobra. Tapos naramdaman ng queen na nakakalungkot nga na umalis na siya. Pero ngayon na sila na lang tatlo ang natitira, ang kanilang bagong family, diba? Kaya pina-arrange ng queen na kumain sila sa maliit na kwarto. Imagine kasi, diba, napapanood natin, diba, kunyari sa, ano yung pinanood natin? So, Saltburn, diba? Mayroon silang malaking dining hall. So, yun yung usual. Pero sa first breakfast nila together ng sila lang, pina-arrange ng queen na maliit lang yung kakainan nilang dining hall. Dining room, ganon. Dining room. Compared to yung usual. Kasi gusto niya, instead of formal dining, para kumbaga mas malapit. Yes, magkakalapit sila. And they spent many days together. Ang tawag na ni Snow sa queen ay mama. Actually, nung first, pa lang pala sinabi niya. Pero this time,
This time, may feelings na parang nagiging nanay na talaga ni Snow, yung queen. Tapos magpapakwento si Snow ng dragons, tapos talagang tinuri na talaga ni Snow na nanay yung queen. Then one day, nagsabi yung king na kailangan niya nang umalis at makipaggera somewhere. Hindi ko sinabi kung saan. Trip niya lang ganun. Hindi. Parang basta May nang-away sa may kanila. nakaaway sa kanila. Pero dahil hindi niya daw magawang ipadala yung mga tao nang hindi siya kasama at makipaggera, tapos wala siya dun personally. Kumbaga parang feeling niya responsibility niya na i-guide mismo yung mga tao dun. Kumbaga parang ang point niya, mo ang hiharap ko kung namamatay yung mga tao ko tapos ako wala dun mismo. Tapos nalungkot si Snow syempre kasi ayaw niya mawala yung king tapos gera yon. So, ang una mong isipin, death. So, ayaw niya. Initially, ayaw niya talaga. Tapos parang kino-convince niya na pwede naman na sila na lang kaya ka nga may tao, parang gano'n. Tapos sinasabi nung king na hindi pwede. Until finally, pumayag na si Snow. Tapos sinabi niya na very honorable naman talaga. Pero hindi lang talaga maisip ng queen anong mangyayari sa king. So, tinanggap niya na lang. Sabi ng queen na kailangan na nating sulitin yung mga natitirang araw na magkasama tayo. Sabi niya. So, nag-R18. Joke lang. Kala ko ba Disney to? Sabi, joke lang. For adults. Adult version to. Kung gusto niyo yung pang-intermediate, basahin niyo yung libro. And joke lang. Tapos sabi ng king, ano namang gagawin mo habang wala ako? Tapos sabi ng queen, dadalhin ko si Snow sa forest. Tapos kukuha kami ng mga bulaklak at bibisitahin na rin namin yung puntod ng nanay niya. Out of nowhere, biglang naluha yung king. Tapos sabi ng king, sorry, did I overstep? Sabi ng king, hindi love, it just means so much to me na gusto mong makilala ni Snow yung nanay niya. You really are a remarkable woman and you have a beautiful heart, my darling. Ganun. Paano mo sabihin sa akin? My darling. Yeah, I love you so much. Sabi niya, I love you so much. Sak ng queen. And for the following months, habang wala yung king, dinidistract ng queen yung sarili niya sa pag-familiarize sa bago niyang bahay, makipag-bonding kay Snow, at mag-pick ng flowers. Tinuruan niya rin si Snow magtahi, nagkwento siya ng mga dragons, habang magkayakap sila sa fireplace. Hindi ako makarelate kasi ang init sa atin eh. Feeling ako pagyakapan sa fireplace. Punta ka sa sa Andox. Saan doon? Mainit dito. Tapat ka dun sa may umiikot na manok. Oo nga, ang init nga nun. Tapos gutom ka pa nun kasi ang bango ng manok, diba? Tapos, pinuntahan din nila yung puntod ng nanay ni Snow, just like she said. One day, habang nasa bath yung queen, naisip niya kung ano kaya nangyayari sa king kasi na-miss niya na eh. Kahit ako, hindi ko matatanggal sa isip ko yun. Tapos biglang pumasok si Verona. Sabi ni Verona, my queen, alam kong nami-miss niyo na ni Snow ang king. Pauwi na rin po yun. Sabi ng queen, alam na alam mo kung ano nasa isip ko, my sister. Kasi sister na nga daw yung turing niya kay Verona. Sabi ni Verona, malapit na pala ang Apple Blossom Festival. Baka gusto niyo pong magpunta para makapili din kayo ng Apple Blossom Maiden. Kumbaga parang pageant siya, gano'n. Sabi ng queen, sasama ka ba? Sabi ni Verona, yes, my queen. Sabi ng queen, as attend then. Pumunta na nga tayo. Sabi niya gano'n. Sabi ni Verona, sige po, I'll make the arrangements. Sabi ng queen, my sister, ano kayang gagawin ko pag wala ka? Tapos paglabas ni Verona, natakot yung queen sa nakita niya. Kasi mag-isa siya, pero may nakita siya sa mirror. Naalala niyo ba yung mirror na regalo ng king? May nakita siya doon. Pero alam niya talagang mag-isa lang siya, tapos nakalak yung kwarto. Kahit ako eh. Kung may nakita akong tao sa salamin, matatakot talaga ako eh. Thankfully, hindi pa nangyari yun. Huwag naman. Tapos, kaya yung sa salamin natin, kaya pag tulog ka na, yung salamin natin, di ba, ang laki-laki nun? Parang ganito yata kalaki yung salamin natin. Tapos sobrang tangkad, tapos oval yung taas. Oval din yun dito. Parang pag di madaling araw, medyo napapaharap ako, mabalik na lang ako. Sa kabila na lang. Kasi, may tao din dito eh. De, joke lang. Wala naman. Bago lang yun, wag ka matakot. Going back. Anyway, so, ayun. Nisip niya, kung anong nakita niya, pero sure talaga siya eh. Parang may tao eh. Parang may mukha eh. So, hinanap niya sa kwarto kung sino yun. Pero wala talaga siyang mahanap. Isip niya, siguro tumama lang yung ilaw. May something lang na tumama yung ilaw, tapos nagkamali lang siya ng tingin, gano'n. Kasi wala talaga siyang makita eh.
So, umupo siya dun sa paborito niyang upuan sa kwarto nila para kumalma. May nagsalita, "Good evening, my queen." Shit, ano yun? Sabi niya, "Hindi." Sisigaw dapat yung queen, pero hindi siya makasigaw. Kasi, Yung sigaw niya paloob. parang siguro parang naudlot, ganon. Tapos, bigla niya nalang hinawi yung salamin. Tapos, nabasag siya sa stone wall. Tapos, syempre, after nabasag na, tinitignan niya ngayon yung mga pieces na nabasag. Tapos, nakita niya talaga, may mukhang nakatingin sa kanya. Tapos, mula dun sa basag-basag na pieces, unti-unti siya nag-fade. Tapos, wala na siya nakita. Syempre, ngayon, pumasok si Verona. Tinatanong niya, "My queen, ano nangyari? Okay ka lang ba?" Ganon. Tapos, sabi niya, "Okay lang ako. Nabasag lang yung salamin." Ganon. Ganda. So, hindi niya sinabi kung ano nangyari. So, the next day, nag-celebrate na sila ng Apple Blossom Festival. At tama nga si Verona, malungkot si Snow bago sila umalis. Pero habang nasa festival na sila, unti-unti na siyang sumasaya. Nag-crown na din yung queen ng Apple Blossom Maiden. Alam ko yung apple bottom, alam ko yung apple blossom eh. Ano? Yung apple bottom jean. Hindi man Apple Blossom Gin. Yun. Apple blossom jean, maiden in with the core. Anyway, so, nag-crown na yung queen ng Apple Blossom Maiden. Sabi ni Snow, "Pinakamaganda ka pa rin, mama." "No, Verona," sabi niya. Tapos may binulong si Verona sa queen. Tapos inabot yung sulat. May inabot sa kanya. "Darating yung king! Ngayong gabi!" Tapos sabi ng queen, "Ngayong gabi? Sabihin mo na mag-ayos sila. Magpadala ka ng sulat. Tayo magpa-party dahil uuwi na siya." Nakauwi na sila at nakaayos na lahat para sa party. Dumating na yung king at sumigaw siya, "Nasaan na ang mag-iina kong magaganda?" Wow! Dapat ganun na pag-uwi ka, ha? Tapos, nagsaya sila, tapos kumain, tapos nag-rejoice dahil buhay yung king. Pero hindi din nagtagal. Maya-maya, may sumugod sa palace. May mga lalaking sumugod. Yung pala yung mga kalaban ng king. Tapos, sinundan sila para makipaglaban pa. Tapos, nakipag-argue na naman yung queen na, "Please, huwag ka nang umalis." Kasi nagsasabi na naman yung king na, kailangan yung magtago, kailangan yung magpunta dito, kailangan kayong dalawa lang ni Snow, gano'n. Kailangan safe kayo. Sinasabi ng queen na, "Sumama ka sa amin." Sabi ng king, "Di pwede. Kailangan kong ipaglaban ng kingdom na to." So, yun nga, nagsasabi na naman yung queen na, "Please, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang." Tapos sinasabi ng king na, "Kailangan kong protektahan yung kingdom. Kailangan kong sumama sa kanila kasi kailangan kong bumalik sa gera." Sabi ng queen, "Nababaliw na nga ako dito nung wala ka eh. Dito ka na lang. Huwag ka nang sumama. Hindi mo kailangan sumama." Sabi ng king, "Alam kong malakas ka at alam kong kaya mo nang wala ako. Matatapos din to, my love. Magkakasama din tayo ulit." And with that, umalis na naman yung king. Yung king na to eh, no? Nagpakasal para talaga umalis-alis at alagaan yung anak niya eh. Di ba? Tapos mag-bang-bang lang, mag-R18 lang na mag-R18 pag nandyan siya eh. So dahil umalis yung king, ilang araw siyang nagkukulong sa kwarto niya. Ayaw niyang lumabas. Kumbaga parang nade-depress siguro siya. Tapos nagulat siya na nandun na naman yung salamin. Parang nakatayo na naman doon. Tapos may naka-cover lang na tela. Pagtanggal niya, nagulat siya kasi hindi basag yung salamin. Buo ulit Siya. Tapos parang sinasabi nung queen kay Verona na, "Tanggalin mo tong salamin na to, ayoko to nandito." Kasi tinatanong ni Verona, "Bakit po?" Sabi niya, "May nakita kong tao dyan, kaya nga nabasag yan eh." Sabi ni Verona, "My queen, tignan mo, wala namang tao, wala kang ikakabahala. Baka sa ilaw lang yan, kaya akala mo may tao. Huwag mo intindihin at lumabas ka na sa kwartong to. Puntahan mo na yung anak mo. Kasi sobrang nalulungkot na si Snow at natatakot siya sa pag-alis ng tatay niya." Sabi ng queen, "Please, huwag mo nang ikwento yung tungkol sa salamin kay Snow." Sabi ni Verona, "Oo naman. Matagal mo na pala tong pinoproblema eh. Please, huwag ka na mag-hesitate. Lapitan mo ko. Think of me as your friend." Sabi ni Verona, "As my sister, Verona. As my sister." So, naiwan na yung queen mag-isa sa kwarto niya. Tapos, tititigin niya yung sarili niya sa salamin. "Oo nga, ilang araw akong nagkulong dito, ang haggard ko na." Sabi niya gano'n. Siyempre, mas formal yung pagkakasabi niya. Maya na siya. Maya-maya, may dumating na sulat. Darating daw yung mga pinsan ng king kinabukasan, which is yung odd sisters, distant cousin ng king. Babae?
Odd sisters, puro babae. Sabi ko nga. Tapos, medyo nairita yung queen kasi, bakit magsisend ka na lang ng sulat tapos darating ka na pala bukas? Kumbaga, parang in our time, sinasabi mong darating ka pero 30 minutes on the way ka na. Parang ganon. Gets ba? Gets. Parang sinasabi mo, uy, pupunta ako dyan pero on the way na. Parang ganon. So, wala ka ng time mag-prepare, papunta na sila, ganon. Pero since the king valued family above all else, naisip ng queen na, sige na nga, welcome ko na ngayon tatlong magkakapatid. Ang pangalan nga pala nila ay Lucinda, Ruby, at Martha. So, nung kinasal sila, thankful yung queen na hindi sila nagkaroon ng opportunity makipag-usap. Kasi, busy sila, of course. Pero, this time, hindi niya na maiiwasan ng sisters, di ba? Kasi sila na lang ang magkikita palagi. Dumating na sila. Para daw silang mga broken dolls. Very dark yung suot, compared sa usual na colorful. Imagine niyo na lang din ulit yung Bridgerton, di ba? Wala naman nagsusuot ng dark noon. Laging very bright colors, gano'n. Pero yung Odd Sisters, naka-black sila, white yung hair. Lagyan natin ng picture dito. Ayan, naka-black sila, white yung hair, very pale, tas dark lipstick, ganyan. So, nag-usap na sila. Sabi ng queen, welcome cousins! Kamusta ang biyahe ninyo? Alam kong pagod na kayo. Tapos, weird sila magsalita. Hindi sila, kaya nagkasalita ako. Di ba yung usual na conversation? Salita ako, magkasalita ka, magkasalita siya, magkasalita siya. May sentence ako, may sentence ka, ganon. Alternate nga. Etong sisters na to, binubuo nila yung sentence. Anong Diba? binubuo? Kunyari, ito si Martha. Sasabihin niya, we are, tas si Ruby, quite rested. Tapos, cousin, thank Nagdudugtungan you. sila. Nagdudugtungan sila. Which is, parang in a real setting, parang weird, di ba? Parang Weird talaga. weird. Kaya nga siguro sila tinawag na Odd Sisters. Kasi tinanong sila ni Verona, gusto niyo na bang iakit namin yung gamit niyo sa kwarto niyo? Tapos nag-oo sila. Tapos umalis na sila. Tapos sabi ni Verona, okay, Lucinda, ito na yung kwarto mo. Sabi ni Lucinda, not. Sabi ni Ruby, acceptable. Sabi ni Martha, no, not in the least. Tapos sabi ni Verona, ano yun? Anong problema? May problema ba kayo sa kwarto? Tapos, in order, imagine nyo na lang din na in order, ikakat-cut nila yung sentence na, we prefer to sleep together. Sabi ni Verona, I see. Kailangan pa namin mag-ayos ng kwarto para magkakasama kayo. Ililipat pa namin yung mga kama. In the meantime, pwede ba maghintay muna kayo sa morning room para mag-tea? Tapos sabi ni Lucinda, that would be, sasabi ni Ruby, lovely. Sabi ni Martha, thank you. So, na-imagine nyo ba kung paano siya nangyari? Parang Pangit. may isang tao. That would be Dapat lovely. isa-isa lang silang word. Thank you. Ganun eh. Medyo odd talaga. Tapos dinala ni Verona yung mga sisters doon nga sa morning room. Tapos tinuruan niya si Snow na, Snow, ikaw na mag-pour ng tea kasi kailangan ko ayusin yung mga kwarto kasi ililipat yung mga gamit. So, asikasuhin mo muna yung mga pinsan mo, parang ganon. So, pumayag si Snow, inaasikaso niya yung mga pinsan niya, mga bisita. Pero di nagtagal. Tinatanong ng mga sisters kung kamusta ba si Snow at yung bago niyang nanay, which is yung queen. Natanong, is she cruel to you? Doesn't she lock you away to shield herself from your beauty? Gumaganon. Sabi ni Snow, no. Why would she do that? Ba't niya gagawin sa akin yun? Sabi ng sisters, why indeed? Well, hindi nga siya yung typical na stepmother sa fairy tale myths, no? Lovely. It's a bit boring if you ask me. We hope for some excitement, some intrigue, you know? Well, kailangan natin gumawa ng sarili nating ikakasaya. Siguro, itatago ko si Snow somewhere. Tapos mag-agree yung ibang sisters. As would I. Ako din. Itatago ko din siya. Tapos sinabi ng last sister na, ako hindi ko siya itatago. Siguro chachap-chapin ko siya into tiny bits. Tapos gagawa kong potion from her. Lulutuin ko siya. Oh yes, oo nga. Tapos inumin natin siya. Tapos indeed, so yung tatlo,
nagkokontsabahan na ito nga yung gagawin nila kay Snow. Na chachap-chapin siya, tapos lulutuin siya, tapos iinumin siya, gagawin siyang potion, ganyan. Pero hindi nila alam na narinig pala ni Verona lahat ng pinag-uusapan nila. So, dali-dali siyang, nung narinig niya yon, dali-dali siyang pumunta sa Queen, tumatakbo siya, sinalubong niya para magsumbong, tapos nagsumbong siya. Tapos that evening, for dinner, sinabihan ng Queen yung sisters. Tapos ang reaction nila na, hindi naman namin ginustong takutin ka eh. Of course, mahal na mahal ka namin, cousin. Pero imagine nyo na lang na mas odd. Lagi kasi kaming alone. So, dinadivert namin yung sarili namin sa storytelling. Siguro, we got carried away. We're very sorry, sabi ng tatlo. Sabi ng Queen, ay naku, buti naman kasi nalulungkot akong malaman na kailangan kong pagalitan ng tatlo sa pamilya ng king. Pero I advise you to be aware of your odd tales and stories and not to recount them before my daughter. Kumbaga sinasabi niya na, please refrain yourselves from telling these stories and wag niyo siyang, lalong-lalo na sa anak ko, wag niyo siyang sasabihan ng ganyan. Kasi bata pa si Snow that time. Parang yung 3 or 4, diba? So, mga ganun pa ring edad. Tapos, mamaya-maya, naka-receive na naman ng sulat yung Queen na pauwi na nga daw yung King. Pauwi na yung King. Kasi, kinuwento, chinika syempre ng Queen. Sabi, tama-tama, pauwi na yung King para sa winter solstice. Tapos sabi ng Queen, excuse me? We assumed lang na itutuloy mo yung tradition dito sa bagong bahay mo. Narinig kasi namin na may tradition kayo sa family nyo about sa winter solstice. Sabi ng Queen, hindi ko kasi naisip, pero siguro dahil uwi yung King, we should celebrate, no? Magstay muna kayo, tas sabay-sabay na nating i-celebrate yung winter solstice. Bilang part ng tradition, kailangan ipalabas ng Queen at linisan ng mga salamin na gawa ng tatay niya, which is tinago niya sa isang kwarto na siya lang ang may susi. Tapos lahat din ng iba't ibang gamit nila dun sa bahay nandun, pinadala ng King. Ang nararamdaman lang ng Queen ay dread. Ayaw niyang makita yung mga salamin. Pero yung naisip na lang ng Queen na ito yung magpapasaya sa anak niya. Habang naglilinis sila tapos nilalabas yung mga salamin, sana pinalis mo na lang yung sisters kasi sobrang disturbing na yung behavior nila. Sabi ng Queen, hayaan mo, pag may nagawa pa silang mas malala, papauwiin ko na talaga sila. Ilang linggong lumipas at malapit na ang winter solstice. Nakita ng Queen si Snow na para bang sobrang at ease, parang relax siya, parang kalmado siya. Which is kakaiba kasi simula nung dumating yung odd sisters, parang wala siya sa sarili niya, parang stress na stress, gano'n. Sabi ng Queen, Snow, alam mo ba kung nasan mga pinsan mo? Sabi ni Snow, I'm sorry, Mama. Ayokong masira yung party natin. Sabi ng Queen, I think you better tell me. Sabi ni Snow, I'm not sure kung nasan sila. They were acting strangely nung naglalakad kami. Tapos, nagkukwento na naman sila ng kung ano-ano kanina tungkol sa first mother ko and sa'yo. Tapos may mga forbidden fruits daw. Apple na magpapatulog sa akin forever. May pear na magpapawither sa akin and die. Tapos sabi nila, chachap-chapin daw nila ako into bits. Tapos lulutuin nila ako into stew. Kaya tumakbo ko ng tumakbo. Hanggang sa hindi ko na sila makita. Sorry, pero ayoko talagang sabihin sa'yo kasi baka masira yung araw. Alam kong importante sa'yo itong winter solstice. Tapos niyakap ng Queen si Snow ng mahigpit na mahigpit. Don't worry, my darling. Papauwiin ko na sila. Hintayin lang nating matapos yung celebration. Tapos sabi niya, Verona, hanapin mo na yung sisters. I'm so sorry, sabi niya kay Snow. Hindi ko dapat hinayaan na maiwan ka sa magkakapatid na yun. Can you forgive me? Wicked lang talaga sila, Mama. Hindi mo kasalanan yun. Sabi ng Queen. Pag-usapan na lang natin bukas. Pero for now, tanggalin muna natin yan sa isip natin. Tignan mo, nakikita ko na paparating na ang tatay mo. Mamaya, bumukas yung pinto ng castle at pumasok yung King. Galit na galit yung King. Sabi niya, Snow! Anong ibig sabihin nito? Hindi ko akalaing magagawa mo yung mga gantong bagay. Tapos, andun sa gilid ng King, yung tatlong sisters, yung odd sisters. The sisters were in disarray. As in, tanggal-tanggal yung makeup, magulo yung buhok, tanggal yung mga sapatos. As in, gulo-gulo talaga. Sabi ng sisters, she is a wicked girl.
tricking us into falling into that hole, nasabi ng king. At dahil dyan, Snow, pumunta ka sa kwarto mo at huwag ka nang lalabas. Hinatak niya si Snow. Sorry. Nung nakita niya si Snow, hinatak niya. Tapos sabi niya, at dahil dyan, Snow, pumunta ka na sa kwarto mo at huwag ka nang lalabas. Tapos galit na galit yung king. Nagsisisigaw siya doon. Maya-maya, syempre, narinig ng queen. Pumunta yung queen. Sabi niya, anong ginagawa mo? Huwag mo siyang hawakan. Sinabi ng queen sa king. Tapos sabi ng king, ha? Excuse me? Sabi ng queen, baka nabibingi ka na dahil sa mga kanon sa gera mo. Tanggalin mo yung kamay mo sa anak natin. Bakit mo siya ginaganyan? It's very kanto of me. Pero imagine nyo na lang na mas magandang delivery. Tapos nakita niya yung sisters na nakasibangot na sa gilid. Napansin niya nga na medyo gulo-gulo yung itsura. Sabi niya, at kayo, umuwi na kayo. Pinaimpake ko na yung mga gamit nyo. Please, umuwi na kayo. Ayoko nang makita kayo dito sa castle na to. Tapos sabi ng sisters, this is an outrage. Pinsan kami ng king. Sabi ng queen, guards, tanggalin niyo tong tatlong to. Ayoko tong makitang mga to. Dalhin niyo na yung mga gamit nila at kunin niyo na yung karwahe. I suggest na umalis na kayo bago pa malaman ng asawa ko ang mga pinagagawa ninyo. Kasi baka hindi lang yan ang makuha ninyo. Nung umalis na yung odd sisters, kinausap nung queen yung king. Sabi ng queen, i-kiss mo yung anak mo at sabihin mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Nagulat ngayon yung king. Ako yung king, di ba? But parang ako yung minamanduhan. Ako ang batas. Ako ang masusunod. Pero parang may something sa asawa ko na nakakatakot. Parang sige na nga, gagawin ko na nga. Sabi ng queen, hindi ko na dapat kailangan ipaliwanag sa'yo yan. Dapat mong pagtiwalaan ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Mamaya na natin pag-usapan. Parang walang airtime yung king. Gano'n na lang siguro siya. Tapos sumunod na siya. Tapos bumalik na sila sa guest nila sa winter solstice. After ng lahat ng kasiyahan, bumalik na ulit yung king at yung queen sa kanilang chambers or sa kwarto nila. Kinausap ko na si Snow at sinigurado ko na sa kanyang mahal na mahal ko siya at I'm sorry for what I did. She's forgiven me. Why can't you? Tapos sabi ng queen, hindi ko kasi akalain masasaktan mo siya. Sabi ng queen, pero hindi ko siya hinawakan. I promise you, hindi ko siya hinawakan. Sabi ng queen, sinaktan mo yung puso niya. Nakita ko yung mukha ni Snow. Nakita ko habang nagagalit ka. Sobrang broken-hearted niya. Alam ko yung mukhang yun kasi yun yung mukhang nakikita ko sa lamin na gawa ng tatay ko. He was a cruel man and he hated me. Lagi niya sinasabi na ang pangit-pangit ko. Sobrang senseless ko daw. Those words wounded me deeper than bruises and scars from any physical pain he inflicted on me. Tapos napaupo yung queen sa sahig, tas umiiyak habang naalala niya lahat ng kalupitan ng tatay niya. Sabi ng king, please forgive me, my dear. Baka nabago nga ako ng gera. Hindi ako yung sarili ko earlier. Kailangan kong i-check si Snow ngayon. Sabi ng queen, of course, my darling. Kiss mo siya para sa akin. Sabi mo good night. Maliligo na ako. So, umalis na yung king. After maligo ng queen, humiga na siya sa kama para magpahinga. Humiga na siya sa kama para magpahinga. Then, out of nowhere, good evening, my queen. So, parang napaupo siya. Tapos hinahanap niya, sino nagsalita? Sabi nung nagsalita, over here, my queen. Ano ko tinatawanan? Tapos hinahanap niya, sabi niya, hello? May tao ba? Sabi nung nagsasalita, yes, my queen. Sabi ng queen, lumabas ka. Ipakita mo yung sarili mo. Sabi nung nagsasalita, andito ko. Huwag ka matakot. Tapos hinahanap talaga ng queen, pero wala siyang nakikita, hindi niya talaga makita. Saan ba nangagaling yung boses na yun? Tapos nagsalita na naman, I am your slave. Sabi ng queen, slave? Wala nang slave sa kingdom na ito. Tapos nagsalita na naman siya, it's my duty to give you news. News pala? Newscaster pala, hindi. Magbigay ng balita sa'yo tungkol sa kingdom na ito. Kahit anong gusto mong malaman, anything you desire. Sabi ng queen, talaga? Sabi nung nagsasalita, oo, nakikita kong lahat. Kahit ang mga puso at isip ng kahit na sinong soul sa kingdom na ito. Sabi ng queen, sige nga, lasa ng king. Nagsalita na naman siya. Kasama ng anak niyo. Sabi ng queen, narinig mo lang yata lahat ng usapan namin kanina eh. Ano nangyayari ngayon? Nagsalita na naman siya. Umiiyak ang king. Nahihiya siya sa pagtrato niya sa bata and sa pagsakit niya sa'yo. Sabi ng queen, anong pagloloko ba to? Magpakita ka nga. Nagsalita na naman siya.
Huwag kang matakot, my queen. I'm here to assist you sa lahat ng bagay. Hindi akong lalaking nasa panaginip mo at hindi kita sasaktan. Sabi ng queen, alam mo yung panaginip ko? Tapos sabi nung nagsasalita, oo, alam ko lahat. Alam ko na hinahanap mo ko pero hindi mo ko hinahanap sa lugar na alam mong nasan ako. Tapos tumigil yung puso ng queen. Tapos nanlamig siya. Tumayo siya sa kama. Tapos unti-unti niyang binuksan yung kurtinang nakatakip sa salamin. Tapos bumagsak na yung kurtina. In denial pa talaga siya na nandun yung kausap niya sa salamin. Pero pag bagsak ng kurtina, nagulat siya na may mukha na sa salamin. Sabi ng queen, sino ka? Tapos sabi nung salamin, di mo ba ako kilala? Alam ko ilang taon na lumipas pero ako to. Ako to, anak. Tapos yun na. So, yung salamin pala, tatay niya. Na-trap sa Hindi ko alam. Kasi next part pa yon. Ngayon, dahil isang oras na naman tayo this episode, kailangan na nating ikat. Kung narinig nyo lang, humihilig na siya. Nakatulog na po siya. Successful na naman ang episode na ito. Hanggang dito lang po tayo dahil sobrang dami pang mangyayari next episode. Pero so far, kamusta naman? Anong nafe-feel mo sa story nito? Grabe, sobrang intense ng pangyayari. Nasubaybayan ko siya from start to finish hanggang ngayon. To finish hanggang Oh, sobrang inaabangan ko yung kasunod. Oh, Kasi first time ko lang din marinig tong kwentong Sa bagay kasi hindi ko pa nakwento sa'yo eh. Pero, nanonood ka naman ng Disney princesses before. Oo naman. Familiar ka sa kwento. Oo. Snow White, Tangled, Tama, meron kasi Ariel. Tangled. Oo. So, marami pa guys. Na-excite lang ako na kung ano bang role nung tatay sa mirror. Tsaka kung bakit siya napunta sa mirror. Ganon. Kasi ang weird naman, namatay tapos bigla napunta sa mirror. True. May nag-magic. Tapos ang galing lang din kasi doon sa Snow White na alam natin palabas, hindi naman sinabi na tatay niya yung mirror, yung mirror, mirror on the wall. Oo. Mirror, mirror on the wall. Diba? Oo nga. Walang sinabi, kalbo lang yun. Si Tito Kalbo. Boy. Si Tito Boy abunda nga Hindi minsan. siya kalbo nun, parang mask yun na alala ko Diba? Tito Boy Hindi abunda natin nga. maano. So, parang nabibigyan ka ngayon ng kasi Perspective. madami kang tanong sa story, di ba na, katulad yan, sino yung nasa salamin? Bakit siya may salamin? Saan nanggaling yung salamin? Kahit pa paano, unti-unti nasasagot na yung mga katanungan natin. Grabe, sobrang, ang dami pang mangyayari next episode, nakakaloka literal. Huwag kayong mag-alala, next week, promise. Next week, malalaman na natin ang buong kwento at matatapos din natin yan. Pero sabay natin abangan. I'm so excited to share with you guys kung ano yung magiging ending. Thank you so much for watching or kung nakikinig kayo sa Spotify, thank you so much for listening and I hope to see you next week. So, yun lang. See you dreams, guys, and sleep tight. Bye-bye. Bye-bye ka din. Bye-bye.